mukhang kailangan na talaga ni Madam Leni Robredo na kumonsulta na sa isang psychiatrist. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya na siya, ang mga kasama niya sa Liberal Party, ang mga dilawan, mga leftist, ang mga oligarchs, at ang ABS-CBN ang sinusuportahan ng taong bayan. Sa kanyang radio program kahapon, nagbabala si Madam Leni na meron daw mangyayaring pushback o pagtulak pabalik ng taong bayan upang baliktarin ang naging desisyon ng House Committee on Legislative Franchises sa pagtanggi o pagdeny sa franchise application ng ABS-CBN noong araw ng Biyernes, Hulyo 10. Baka lumakas pa ang loob na sabihin na hindi ito ang gusto ng taong bayan dahil sa ipinalabas ng Social Weather Station na survey noong araw ng Sabado na 75% daw ng taong bayan ay gustong-gusto na bigyan ang ABS-CBN ng bagong franchise. Dapat daw sinunod ng mga congressmen ang totoong damdamin ng mga Filipino. Subalit hindi talaga pumapasok sa kaisipan ni Madam Leni ang katotohanan. Kung hindi siya bulag at bingi, malalaman niya kaagad mula sa reaksyon ng mga Filipino, both here and abroad, na overwhelming ang kanilang pagsang-ayon sa naging desisyon ng komitiba. Magkasalungat ang resulta ng SWS survey sa napakalakas na tinig ng taong bayan na gustong-gusto natin ang pag-shutdown sa ABS-CBN. Kaduda-duda ang pamaraan o yung tinatawag na methodology sa pagsagawa ng survey. Hindi ito face-to-face na karaniwan na ginagawa ng mga survey companies. This was done through mobile phones. Diyan pa lang may laking cloud of doubt sa kanilang methodology. Alam naman po natin na walang directory para sa mga mobile phone numbers. Saan sila kumuha ng mga mobile phone numbers? Paano nila nalaman ang kinaroroonan ng mga respondents? Ang mga survey ay maaaring gagawin through the telephone. Totoo yan. Subalit, ito ay ginagawa gamit ang landline kung saan maaring i-check ng survey company ang mga pangalan at address ng mga respondents. Kailangan po kasi ito para po masiguro na random at meron pong tinatawag na proportional distribution base po sa geographical location ng mga respondents. Kaya dyan pa lang, malaking question mark na sa kanilang ginamit na pamaraan. Pangalawa, sino ba ang nag-commission o ang nagbayad para sa survey? Alam nyo, mahal yan ang magpa-survey. Hindi bababa sa kalating milyong piso para sa bawat survey, lalo na po pag nationwide. At bakit parang hinabol ito? Upang makaabot sana bago pa man bumoto ang mga kasapi ng House Committee on Legislative Franchises. Ginawa ang survey noong July 3 to 6. Ilang araw lang bago ginawa ang botohan. Kaya lang, hindi umabot na mapailabas ito bago pa mangyari ang voting. Tiyak na gagamitin sana nila ito sa pag-mind conditioning sa taong bayan at ma-pressure ang ating mga congressmen kung ano ang magiging boto nila. Anyway, katulad sa nasabi ko na makailang beses na, wala sa mundo na ito si Madam Leni. She is out of touch with reality. Sa kanyang isip, karamihan sa mga Pilipino ay pumapanig at sumusuporta sa kanya at ang kanyang grupo. Kabaliktaran yan sa katotohanan.
mukhang may denial si Madam Leni na sinusuka na sila ng taong bayan. Kahit pa na sinusuportahan sila ng mga oligarchs, ng mga leftists, ng mga celebrities ng ABS-CBN, hindi pa rin sila nagtatagumpay na mapahina o to weaken the people's support for the president. Nasasaksihan naman natin na wala silang pahinga sa ginagawang mga destabilization activities laban sa ating gobyerno. Halos araw-araw nang babato sila ng mga kasinungalingan laban kay Pangulong Duterte. And yet, the Filipino people remain loyal and supportive to the president. Hindi tumatalab ang kanilang black propaganda. 4 na taon na nakaupo si Madam Leni bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Mahabang panahon ang binigay sa kanya upang mapatunayan man lang sana niya na karapat-dapat siya na magiging Vice President. Winaldas niya lang ang pagkakataon na yan. Nagmamadali kasi na mapaalis sa pwesto si Pangulong Duterte. Kaya dito talaga ang focus niya. Kaya lalong nagalit ang taong bayan kay Madam Leni. Magdasal ka na lang na hindi pa lalabas ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal sa kasong electoral protest na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos na kinikwestiyon ang iyong peking pagkapanalo bilang Vice President noong 2016. Baka hindi ka na makaabot sa 2022 at goodbye forever ka na sa politika dito sa ating bansa.